Good morning sa lahat. Handa na po ba tayo na purihin at awitan ng ating Panginoon? Amen po. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, glorify you, Panginoon. We magnify your name, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos na buhay noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Napakapalad po namin at binigyan mo na naman kami ng isang araw ng punong-puno ng pag-asa na pagpapala nagmumula sa inyo, Panginoon. Mapalad kami, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng biyaya ng buhay, upang ikaw, Panginoon, ay patuloy namin sambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan, O God. Maraming salamat sa umagang ito. Dinako mo kami dito, Panginoon, at alam po namin na sasamahan mo kami sa umpisa hanggang matapos ang gawain ito, O God. Lord, kami po ay nagpapakumbaba, kinikilala na kami po ay makasalanan, O Lord. Hindi po kami makakaabot sa inyong kabanalan kung wala po kayo sa aming buhay, kaya humingi po kami, Lord, ng kapatawaran. Ano man ang nagawa naming kasalanan sa isip, salita at sa gawa, sinadya man o hindi sinasadya, malit man o malaki, patawarin mo po kami, Panginoon, upang ang gawaing ito, O God, ay maging mabagong samyo sa inyong paanan, Lord. Maraming salamat, O God. We pray, Panginoon, na samahan mo po ang aming mga worship team sa panguna po ni Pastor Melvin, sa mga tutugtog. Maraming salamat po sa buhay nila, sa mga backup singer, O God. Patuloy na bigyan mo sila ng katalinuhan at bigyan ng kagalakan na magamit ang mga talentong ito sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat ng mga anak mo na wala pa po dito. Linisin mo po ang kanilang daraanan upang makasama namin sila na taglay ang kagalakan na nagmumula sa inyo, O Lord. Sa magbibigay po ng mensahe, maraming salamat sa isa na namang karunungan na ihababahagi sa amin sa umagang ito na ito'y Panginoon nawa ay maunawaan namin malakaran. Panginoon, nakasama kayo, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa umagang ito, kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin. Maraming salamat, O God. This all we pray in Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At bago po tayo mag-awitan ng mga papurit pa sa lahat pagsama sa ating Panginoon, maaari po ba natin muli batiin ang ating mga kapatiran na isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Maging ganoon din sa ating mga kapatiran na naka-online. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tunay nga walang ibang itataas ngayong umaga kundi ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah, Lord. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya. I-declare po natin, dakila ang ating Panginoon. Dakila siya. Ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo,
dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord! Papupurihan ka, maglilingkod sa'yo, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Papupurihan ka. Yes, Lord. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Papupurihan ka. Yes, Lord. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lahat na nagmamahal sa Diyos, iangat po natin ang ating papuri, pasasalamat sa Diyos. Panginoon, kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon. Sa'yo lamang po, Panginoon, ang kapurihan, Panginoon, at ang aming mga pasasalamat. Tunay nga, Lord, na napakadakila mo sa aming buhay. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Kabanalan, kaluwalhatian, pagmamahal na walang kapantay, karapat-dapat, papurihan, banal na Diyos tagapagligtas. Hallelujah, 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 purihin ka. Hallelujah, 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 dakilain ka. Kabanalan, kaluwalhatian,
banal na Diyos, tagapagligtas. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka. Hallelujah. 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 Dakilain ka. Hallelujah. 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 Purihin ka. Hallelujah. 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 Dakilain ka. Minsan pa po. Hallelujah. 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 Purihin ka. Hallelujah. 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 Dakilain ka. Yes, Lord. Nag-uumapaw na biyaya. Nag-uumapaw na pagmamahal. Hatid niyo sa aming buhay. Makita ang lahat sa inyo. Pananaw, nag-uumapaw na pag-asa. Nag-uumapaw na ligaya. Hatid niyo sa aming buhay. Lakaran ang daan ng inyong kaharian. Jesus, kayo ang salita, nagbibigay buhay sa lahat ng naniniwala. Nag-uumapaw na biyaya. Nag-uumapaw na pagmamahal. Hatid mo sa aming buhay. Makita ang lahat sa inyo. Pananaw, nag-uumapaw na pag-asa. Nag-uumapaw na ligaya. Hatid mo sa aming buhay.
Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat at sumasamba sa kabutihan at pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na sa araw-araw sa aming pinagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na patuloy, Lord, na ginagamit niyo po na inspirasyon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng trabaho, ng negosyo, Panginoon, na patuloy na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansal na pagpapala sa bawat pamilya ng Peace of Harvest Christian Ministry. At higit sa lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, at sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mataas na papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Purihin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal sa atin at patuloy na nagagalak na makita tayo na sa kanya ay naglilingkod na tapat. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Kung maaari po, yung ating mga cellphone ay i-silent po muna natin. Mga bata po, inaanya yan sa conference room para po sa Sunday School. Ilahan po natin si Pastor para po sa salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Lord, sa buhay ng aming pastor na patuloy na nagpapagamit upang ang inyong mga salita ay maipamahagi sa amin, O God. Sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo po siya ng karunungan at katalinuhan upang mga salita mo ay maipahayag niya sa umagang ito na taglay ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At ang mga salitang ito, Panginoon, naway bigyan mo din kami ng kaunawaan upang ito ay maunawaan namin, maipamuhay, malakaran, upang kami ay laging handa sa hamon ng buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo na tanging gabay namin, O God. Maraming salamat po sa buhay ng aming pastor. Patuloy mo po siyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Patuloy na kalakasan, patuloy, Panginoon, bakod ng pag-iingat ay ipagkaloob mo sa kanya. Ito po ang aming dalangin na may papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pwede ba po natin palakpakan ng Diyos? Praise God. Sabi po ng Biblia, trust the Lord with all thine hearts, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Do not be wise on your own eyes. Fear the Lord and shun evil, because this will bring health to your body and nourishment to your bones. Tayo po lahat ay manalangin. Purihin ka, dakilat mapagpalang Ama, bigyan mo ng kapangyarihan ng mga salita na ito, na inyo pong bibigkasin, na inyo pong ituturo sa amin, ang pagpapakumbaba po tulad ng isang bata. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga makikinig na kami po ay magkaroon ng bukas na puso at ang lahat po ng mga binhi na ito ay maitanim sa aming puso upang ito po ay mamunga 163 beses. At kung kami po, Panginoong Amay, nagkamali, nagkasala na aming nagagawa po sa araw-araw, inihiling po namin ang bawat patak ng dugo ni Kristo Jesus na ito po ang siyang maglinis at patuloy po na magpatawad at mag-alis po ng lahat ng mga kasalanan, ng lahat ng mga karumihan, ng lahat po na nagawa namin pagkakamali upang sa harap ng dakila, banal, walang kapintasan na Ama, kami po ay maging karapat-dapat. Panginoon, loobin niyo po na lahat na makakapakinig po online ay patuloy po na makatanggap ng kaligtasan at ang lahat po nagugulumihan na nanghihina, may mga karamdaman at ang lahat po ng may mga mabibigat na pagsubok ngayon sa banal na pangalan ni Jesucristo, pinananalangin ko po, Panginoon, pagalingin niyo po ang inyong sambayan ng Pilipino, pagalingin niyo po ang Peace of Harvest Christian Ministry. Kaya Ama, maraming salamat po, bigyan niyo ng kapangyarihan ang bawat salita na ito at ang lahat ng ito'y pinagkakaloob namin sa inyo, sa banal na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos tagapagligtas.
Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang mga talata pong nabanggit ko ay kinuha natin sa aklat po ng Kawikaan, dun po sa 3 hanggang 8. At siguro hindi na po kaila po sa inyo ang mga Bible verse na yon kasi ito po ay matagal na nating naisa puso. Trust the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In all thy ways we acknowledge Him and He shall direct our path. Huwag tayo magtitiwala sa sarili nating karunungan. Do not rely on our own wisdom, Because alam po natin, we need to fear the Lord, we need to shun evil. Ano pong resulta nun? Pinalalakas niya ang ating katawan, binibigyan niya po ng kaluguran ang ating mga kaluluwa. Isa pong bagay, nung ako po'y nag-aaral ng Biblia at aking pong pinagbulay-bulayan, alam niyo po, nung ako po ay nagpunta ng Australia, tinanong ko yung mga ibang mga kapatiran po roon, what is the number one cause of sin na nakikita ninyo sa panahon ngayon? At sabi po ng mga kabataan doon sa church, walang iba po, pastor, kung hindi yung dami ng time namin na nilalagi po sa Facebook. Ito po yung nanggagaling mismo sa mga kapananampalataya natin. There was even a pastor na nag-testimony, ang kanyang devotion time, ang kanyang pagbabasa ng Biblia, kinakain na po ng devotion niya sa social media. How many hours are you spending in the social media, pastor? Tapos sabi niya po sa akin, 8 hours a day. Talagang lalamunin ka ng kalaban na wala ka matututunan sa Biblia po. At hindi po tatatag ang inyong pananampalataya sa Panginoong Diyos kung 8 oras o higit pa ang inilalaan mo sa social media. How many times do you give the Lord, especially for your quiet time a day, ikaw ba'y nagbabasa pa ng Biblia o hindi na? Kasi wala ka nang panahon dahil ang demonyo po, ang kaaway po, came to kill, to steal, and to destroy. At ang mga panahon po na dapat nilalaan natin sa Biblia kinakain ng social media. Hindi po ako nagsabi nun, sa mga in-interview ko po ng mga kabataan, mga pastor po mismo, doon po sa simbahan na aming pong napuntahan doon, na yan po ang numero 1 problema ngayon. Kaya wag sana magagalit po, minsan pag nakita niyo po, kabataan mahina sa Bible, ito po yung ating sandigan, kapatid. Paano tayo magdi-defend sa ating pananampalataya kung wala kang alam sa Biblia? Of course, ang kaalaman po, hindi yun ang kabuuan ng Biblia. Ang wisdom na sinasabi rito, you need to fear the Lord and shun evil. Ang sabi po ng Kawikaan 3, kailangan matakot ka sa Diyos at patuloy na tumalikod sa lahat ng uri po ng kasalanan. Kaya nung tinitignan ko, paano po babalik tayo sa isang pusong mapagpakumbaba? Last Wednesday, when you are with me po, pinag-aralan po natin ang kababaan ng kalooban ni Moses. At nakita nyo ron kung bakit siya tinuring na mababa ang kalooban sa lahat ng taong nabuhay po. Yun po ang advantage pag sinusubaybayan nyo po yung serye natin from the Bible studies up to the preaching. Ngayon, nung ako'y nagbabasa ng Biblia, nakita ko po, bakit po sa lahat ng nilikha ng Diyos, yung bata po ang mayroong pagpapakumbaba na siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos. In fact, in Matthew chapter 18, verse 3 to 4, sa Mateo 18, 3 hanggang 4, maliban, ang sabi ng Panginoon, na kayo'y matulad sa mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At maliban na lamang na mapakababa kayo na katulad ng mga batang ito, ay hindi kayo iaangat o itataas o gagawing dakila ng Diyos sa kanyang kaharian. Mga kapatid, sa ating preaching po ngayong umaga, pinamagatan po nating pagpapakumbaba ng tulad ng isang bata. And I was reading the Word of God, nakita ko yung mga katangian ng isang bata doon po sa aklat ng Kawikaan 3:3 hanggang 8. At yan po ang atin pong pag-aaralan ngayon in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 8. Ano po yung mga katangian ng bata rito? Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat ang sabi nga ng Panginoon dun sa Matthew chapter 18 verse 3, maliban na lamang na kayo ay maging katulad ng mga batang ito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Can we all say amen? Meron tayong dapat tularan for us to enter heaven. Totoo po yun, di naman natin dinideny. No? We should have faith in the Lord Jesus Christ. Kailangan po, tinanggap natin ang kaligtasan natin by grace through faith alone. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kailangan tinanggap po natin yan with all our hearts. Pero mapapansin nyo po, may mga katangian po ang bata ngayon na pag-aaralan natin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sapagkat kung ito po itataglayin natin, tiyak na tiyak ko, papasok kayo sa kaharian ng Diyos at kayo po ang titignan ng Panginoon bilang pinakadakila sa kanyang kaharian. Matthew chapter 18 verse 3 to 4. At ano-ano po yung mga makikita nating katangian. Can we all say amen? Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi po rito ng Kawikaan 3:5 hanggang 8, kay Yahweh ka magtiwala. Sabihin nga ho natin, magtiwala. Unang-unang katangian ng bata yan. Ang bata ho mapagtiwala. Andito lahat ng ingredients eh. Minsan pagbabasa nyo ng Biblia, makikita mo, ito yata yung kinoconnect ng Lord dun sa mga ugali ng bata that we need to possess. Kasi hindi tayo talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po yung faith dito nagsisimula eh. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, isa-isayin natin yung katangian ng mga bata, ano ho? Kaya ka magtiwala at buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Trust the Lord with all thine heart. Sabi niyo nga ho, trust. Trust the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ang sabi po nung verse 6, sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin. Sabi nga ho ninyo, alalahanin. Ang bata ho ba maalala? Amen. Ang bata ho nagtitiwala. Ang bata ho maalala yan. Tayo hindi tayo nakakaalala, pero ang bata naaalala po. Amen po ba? Pag nangako kayo sa bata, alam na alam niya ho yun. Pag uwi ho ninyo ng bahay, pinangakuan niyo po ng pasalubong, uulit-ulitin sa inyo yon. Kasi ang bata ho, maganda ang kanyang alaala. Amen? Tama ho, no? So, ang sabi ho dito, sa lahat ng iyong gagawin, siya'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong tatahakin. In all thy ways, acknowledge Him so that He shall direct your path. Alalahanin. At sabi ng verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong kaalaman. Igalang mo't sundin. Sabihin nyo nga ho, igalang at sundin. Ikatlong katangian ng bata. Unang-una, nagtitiwala siya. Pangalawa ho, nag-aalaala ang bata. At ikatlo, ang bata po'y magalang at masunurin. Ang sabi po sa English, mga kapatid, ano ho? Do not be wise on your own eyes. Bakit daw po? You have to fear evil or you have to fear the Lord and you have to shun evil. Yan po yung English version po sa verse 7. Ano, huwag mong titignan yung sarili mo na ikaw po ay maalam. Ano, huwag mong ipagyayabang ang iyong kaalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Bakit po? Because according to verse 8, sa gayon ikaw ay lalakas. Kita niyo po, sabihin niyo ho, lalakas. Abang bata po, palaki ng palaki. Sabi ni Pablo, hindi ko kayo pinakakain na ngayon ng gatas, karni na at laman ang pinapakain ko sa inyo para kayo'y lumaki. Kasi ang bata ho, lalakihan at lalaki at lalaki po eh. So this is a wisdom coming from the Lord. Ang sabi po rito, so that you will receive nourishment to your bones and health to your bodies. Yan po yung sinasabi ng Kawikaan 3 dito po sa 5 hanggang 8. Kaya nga ang mga salitang magtiwala, ang salita hong alalahanin, ang salita pong igalang mo't sundin, at ang salita pong ikaw ay lalakas, ang mga katangian po ng isang bata na atin pong pag-aaralan sa araw po na ito. Unang-unang katangian po ng isang bata, tignan natin, ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Of course, ang bata po, wala pa siya masyadong knowledge po about God. Tayo po nagkaroon ng ganap na kaalaman. Nung ako'y bata po, ang unang verse na natutunan ko po ay John 3:16.
Pero as you go along, madadagdagan yan, magkakaroon ng John 14:6, magkakaroon ng Jeremiah 29:11, magkakaroon yan ng napakaraming verses po na maitatanim po sa puso ng isang bata habang siya po'y lumalaki at lumalakas. Lumalakas po physically, lumalakas po sa pananampalataya. Kaya nga po, sabi ng Kawikaan 3:5, kay Yahweh ka magtiwala. Ulitin ko lang, sabi ng Matthew chapter 18 verse 3-4, datapwat sinasabi ko sa inyong katotohanan, sabi ni Kristo, maliban na lamang na kayo ay tumulad sa isang bata, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya meron po dapat tayong model na dapat tularan, yung isang bata. At ang isang bata po'y mapagtiwala sa kanyang magulang. Alam niyo ho ba yung bata, walang kamuang-muang yan eh. Pagka sinabi niyo po, anak, halika, tumalon ka rito sa puno, sasaluhin kita. Ang bata ho, magtitiwala sa inyo yan. Hindi na ho niya tatanungin kung may gravity ba, hindi niya po tatanungin, maa-aksidente ba siya, hindi niya ho tatanungin magagalusan ba ako, pwede ba akong mamatay dyan, tay? Kaya yung isang magulang nag-utos sa kanyang anak, tatalon po sa ilog, o tatalon po sa swimming pool. Naranasan nyo yan, may mga anak po kayo. O sige anak, talon. Huwag ka mag-alala. Andito si tatay, sasalbahin kita. Yung bata tatalon eh. Bakit tumatalon yung bata? Unang-una, nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang. Kaya alam nyo po mga kapatid, pagka po tayo nangako sa isang bata, tutuparin po natin. Kasi yan po yung bagay na kanyang matatandaan po, na nangako po tayo, hindi natin tinupad, sinabi po natin, nagtiwala siya, wala siyang nakuha o natanggap po, nagtatanim po kung minsan ng guhit sa puso ng bata. Pero gaya ng sinasabi po rito sa Kawikaan 3:5, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Trust the Lord with all thine heart. Buong isip mo, buong puso mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Can we say amen? Ganun po ang ugali ng isang bata. Naalala ko po, nung ako po'y bata, sabi po nung nanay ko, iiwanan kita ngayon muna, pupunta ako sa ibang bansa. Nagtiwala ko, buong puso ko, Sabi ng nanay ko, wala kang aalalahanin, lahat ng pagkain mo, nakaayos na, lahat ng halos 2 taon yata ako nag-stay sa Baguio po noon kasi umalis yung nanay ko po. Nandun yung buong puso ko na nagtitiwala po ako bilang isang bata at that time na nangako yung nanay ko, babalik siya at after a while po, pagkatapos ng 2 buwan, tinupad niya yung kanyang pangako. Kasi nandun po yung pagtitiwala ng bata eh. Gaya din naman po ng mga pangako ng ating pinakadakilang Ama, mga kapatid. Nangako po ang ating Panginoon na sa takdang panahon ng lahat ng nanampalataya sa Kanya, ang lahat ng nanalig kay Jesus, patuloy niya pong ililigtas tungo po sa buhay na walang hanggan. Katulad ba ng isang bata, pinagtitiwalaan ba natin ang pangako ng ating Ama? Can we all say amen? Na pag sinabi ng ating Ama, anak, sa pamagitan ng latay ko, sa pamagitan ng sugat ko, pagagalingin kita. Can we all say amen? Mga kapatid, hindi po ako against sa pagpapagaling. Marami tayong mga kapatid, pinag-pray po natin. Attend po kayo ng morning prayer meeting. Baka akala nyo, hindi na namin kayo pinapanalangin. Nandun ho yung mga lista na pinag-pray namin every now and then po. Bakit kami umaasa na pagagalingin kayo ng Lord? Nangako ang Lord po by your stripes, by your wounds, you shall receive healing. Pero pastor, namatay siya. Physically lang yun, kapatid. Lawakan natin ang pangunawa natin. Yung tao po na nakatanggap kay Kristo Jesus, gumaling yon spiritually. Can we all say amen? Namatay man siya ng cancer, pinanalangin siya ng pastor, pero naganap pa rin yung pangako ng Panginoon that by your stripes, by your wounds, you have been healed. Ang healing po, it's not only physical, but healing is also spiritual. At pag tumanggap ka ng kaligtasan, natupad po yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Bakit ho? Nagtiwala ka sa Diyos Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang kaloob ang kanyang kaisa-isang anak. Na sino man ang manampalataya, sino man ang magtiwala sa Diyos ay hindi na mapapahamak, kundi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan.
Sabihin nga ho natin, pagtitiwala. Kaya po, katulad ng isang bata, no questions asked. Panginoon, bakit niyo po sinabi na kailangan akong manalig kay Jesus? Ang iisipin lang ng bata, sinabi yun ng aking magulang, sinabi yun ng aking Diyos, kaya magtitiwala ako ng buong puso ko, magtitiwala ako ng buong karunungan ko, at hindi ako mananangan sa sarili kong kaalaman. Sinabi ni Kristo sa akin kahit na ako'y mamatay, pag ako'y nagtiwala sa Kanya, muli niya akong bubuhayin. Na ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao'y maligtas po, at wala ni isa man ang mapahamak. Kaya ang heart po natin is to seek for the souls. Hanapin ang mga nawala, hanapin po ang mga napariwara na mga kaluluwa. You have to spend time with all of these people. Noong nakaraang linggo po, lahat ho ng nagugulumihan na kapatid, pwede ko pong kausapin. May isa pong kapatid natin, bago lang siya, sabi niya, Pastor, talagang ako po lungkot na lungkot. Kasi po, nadidepress po ako. We spent so many minutes o isang oras yata doon po, Bakit kailangan mong counselin? Kasi yung mga ganun pong mga tao, kaya nagpunta po rito, ang church po na ito ay hospital. Kaya sila naririto, nagtitiwala po silang gagaling sila, hindi dahil sa pastor, hindi dahil po maraming doktor dito, gagaling sila dahil may kapangyarihan po ang salitang bibitawan ninyo na nagmumula po sa Biblia. Kaya yung mga bagay po na ito, you have to spend time. You really need to kneel down. Kailangan mag-fasting dito, kapatid. Hindi ho matututunan ng mga bagay na ito by heart by spending 8 to 12 to 13 hours in the internet. Hindi po ako nagagalit sa inyo at hindi masama ang internet. 1 hour a day, pwede na. Nag-i-internet din ako Pero katulad ng mga nakausap ko po ng mga kabataan at ang ibang pastor po sa Australia, you have to check yourself, baka 8 hours ka nang babad dyan, wala ka nang alam sa Biblia. Mga kapatid, my very purpose why the Lord has placed me in this church, pag may magque-question po sa inyong pananampalataya, at talaga hong dumating yung time, hindi, si Kristo tao lang, naririto po ang inyong pastor para humarap, kahit na kanino pa ho yan. Hindi tayo natatakot because we have the wisdom coming from the Word of God. Alam niyo po, we need to spend time with the Lord. Sorry po, huwag kayo magagalit sa akin po. Pero if you do not spend quality time reading the Word of God, hindi natin matututunan po na magpakumbaba sa Diyos. Kaya po, isa pong katangian ng taong nagpapakumbaba sa Diyos, meron po siyang pagtitiwala katulad po ng isang bata. Nung bata po ako, sabi po nung doktor sa akin alam mo, hindi mapait yung gamot. Alam niyo po yung mga antibiotics nung bata, ang gaganda ng kulay pink. Hindi po ba? Pero yan ang ayaw na ayaw inumin ng bata kasi yung mga liquid antibiotics po yan, pagkapait-pait po niyan. Pero sabihin po nung aking doktor dati sa P. Gonzales Hospital po, sabing ganun po nung doktor. I think si Gonzales pa ho yung doktor namin doon, yung talagang may-ari. Sabi niya pong ganun, hindi yan hindi yan mapait. Tignan mo, masarap yan. Tapos pinainom sa akin. Nagtiwala ako, kapatid Nung nagtiwala ako, talagang sabi ko, sinungaling to doktor na to, iyak ako ng iyak, mapait. Gaya din naman po ng sinabi sa amin dati, na hindi masakit yung injection. At isa nga sa pinakamagaling we recognize po yung kanyang kabutihan, si Dr. Sulweta, pinakamagaling sa pag-i-inject, lalo na sa mga bata, dahil bata po pinag-aaralan natin, pediatrician po si Doktora. Pero one time po yung nagkasakit tayo at kinakailangan tayong injectionan, si Doc ang style noon, kakausapin ka, alam mo, kamusta ka na, pastor, ganito. Sabi, pakibaba mo na yung pantalon mo. Alam mo ba, pastor, ganyan, mamaya, ginano na. Aray! Tapos mamaya-maya, wala na. Bakit? Nagtitiwala ako sa sinasabi po ni Doc, nagtitiwala po ako sa sinabi ng doktor ko na masarap po. Dahil pag ikaw po ay bata pa, sasabihin mo sa iyong puso po, mga eksperto ito, totoo ang kanilang sinasabi. Gayon din naman po yung isang bata na patatalo ninyo sa swimming pool,
pagtalon po dun sa swimming pool po, malalim po pala, yung bata na yun malulunod, kapatid. Bakit ho? Nagtiwala siya na naroroon yung kanyang tatay, na siya po'y isasalba, na pagkatalon niya po roon, ay hindi siya mapapahamak. Sana po ma-develop natin yung tiwala katulad po ng bata. Trust the Lord with all thine heart, and lean not on your own understanding. Sabi po ni Moses, nung tinaas niya po yung malaking tungkod, hindi ko maunawaan ito. But hindi ko maunawaan, malaking dagat na pula ito, hahatiin daw ng Diyos, matutuyo daw yung lupa. Pero I do not trust on my own understanding. Kaya itataas ko pa rin yung tungkod, at sa pagtaas ng tungkod, nakita ni Moses ang kapangyarihan ng Diyos na hinati niya ang dagat at naligtas po't nakadaan ang lahat ng mga Israelita. Are we still going to question God, Lord? Sa theory po ng probability, hindi po pwede yan eh. Lord, by Newton's third law of motion po, for every action, there's an equal and opposite reaction. Hindi po pwede yan eh. May law of gravity, Panginoong Diyos eh. Hindi ko pwedeng itaas yan at mahahati lang ang dagat. Pero ang Diyos na nangako, na pag itinaas mo ang tungkod, mahahati ang dagat, lean not on your own understanding. Ang sabi po ng Biblia, but you trust the Lord, and He shall make your path straight. Dumiretso yung nilalakaran nila. Alam niyo kung bakit? God will always make a way if there seems to be no way. Sabihin natin, magtiwala. Hallelujah. Unang katangian po ng isang bata. Ikalawa, yung pag-alala sa Diyos sa lahat ng ating gagawin. In all thy ways, acknowledge Him. Sabihin nga ho natin, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. You are familiar with the biblical verse, dun po sa Kawikaan 22:6. Pinipreach ko po yan pagka may mga child dedication po dito. Ang sabi po ng verse na yon, Kawikaan 22:6, ituro mo sa bata ang landas na dapat niyang lakaran. Bakit ho dapat yung ituro? Inaalala kasi ng bata yun eh. At sabi rin naman po ng Pahayag 3:19, mga kapatid, in Revelation chapter 3 verse 19, ang nagmamahal po sa kanyang anak, kanyang dinidisiplina po at kanyang pinapalo. Sino po ang mga magulang dito na pinagsabihan at napalo nila yung kanilang anak nung maliliit pa? Magsabi po ng amen. Mga kapatid, minsan nalulungkot po ako. Yung mga batas po natin, it's anti-biblical. Na mga bata ho ngayon daw, pag pinalo nyo po, maa-antay child violence ka, halimbawa, no? O masasabi po natin, pwede ka nang idemanda ng isang bata po ngayon. Ang lahat na nagpapasa po ng bill na yan, matamaan man kayo ngayon, anti-Christ kayo. Kasi ang magulang po, tinuruan ng Biblia na disiplinahin po yung kanilang anak. Habang lumalaki po yung anak, sino po dito yung mga may anak pong malilikot? At yung bata ho, halimbawa, umakyat ng bubong, nakita ninyo, pinalo ninyo yung bata kasi anak po ninyo. Isang pangyayari po na yung bata ho, magkakalaro sila, naglublob sa putik sa may sapa, nakita siya nung magulang niya, kinurot niyo yung bata ho, pinalo. Kung malunod ka ron, yung tatlong bata ho na hindi naman kamag-anak po nung nanay, hinayaan niya lang. Sabi po nung anak, bakit sila hindi mo pinalo? Ma, ano ba naman pakinabang ko sa kanila? Kung sila'y malunod, di ko naman sila kamag-anak, ikaw ang kadugo ko, at mahal kita, kaya ikaw ang pinapalo ko, at ikaw ang dinidisiplina ko. At mula noon, yung bata po, nagtanda siya, naalaala niya na delikado pala dito maligo sa sapa, malalim. Bawal palang tumalon doon po sa bubungan, baka mamatay ako. Bawal pala na kami po ay hindi matulog. Sino po yung mga bata ho rito na napalo, napagsabihan, na disiplina, dahil nung mga araw ho, hindi kayo natutulog ng hapon? Magsabi ng amen. Ayan. Kaya yung mga matitigas ang ulo, sino ho yung mga sumusuway sa magulang din? Pansinin niyo ang liliit. Hindi natutulog hindi nagsisiesta Ngayon ko naunawaan pala yon, mga kapatid. Meron pala yon, nire-rebuild pala ng Diyos yung ating mga cells. Kaya mga magulang ho natin, ang tawag nga ho nung bata ho kami doon, mag-siesta ka muna.
Ang gagawin ho namin, lalabas po kami, maglalaro po kami. Pagdating namin, pila-pila, meron pong tsinelas. Kada isa ho na naglaro, isang hampas. Iyakan kami lahat. Pero tumanim sa isip namin, tumanim sa puso namin, na alaala namin na mahal kami ng aming mga magulang at ginagawa nila yon para sa amin pong kapakanan. Alam niyo po, meron po akong kaibigan nung bata, kinagat ho nung aso. Nung nakita nung nanay, of course, pinagalitan ng pinagalitan. Pinalo siya. Pero yung nanay ho, diniretsa ho siya sa health service, doon po sa health center. Yung aso po namatay, nung araw ho, injection sa rabies, pagkakahaba, dito ini-inject yan Naligtas siya, yung aso ho, namatay ng rabies. Dahil napagalitan siya, napalo siya, yung nabalitaan niyo po sa probinsya, natakot sa nanay. Sabi niya, Nay, hindi ko po pinagtapat sa inyo 3 buwan na pala siyang kinagat ng aso. Pagkatapos hindi na siya makainom, natatakot na po siya, nanginginig na yung kamay niya. Pagka gano'n, huli na ang lahat Umiiyak yung nanay. Anak, kung alam mo lang, mahal na mahal kita. Kung sanang sinabi mo ng maaga, nagawa natin ang remedyo. Pero kung minsan tayong mga bata, ang alaala po natin, baka parusahan tayo, baka paluin tayo, baka sinturunin tayo, pagsabihan tayo ng masasakit. Pero ang isang magulang na Kristiyanong nagmamahal sa kanyang anak, katulad ng Diyos, nag-alaala din sa inyo yan, katulad ng isang batang na pagsabihan mo, sabi po ng Pahayag 3:19, pinapalo at dinidisiplina ng Diyos ang lahat ng kanyang anak na minamahal. Kaya po tama po, sa lahat ng iyong gawin, siya nga'y alalahanin. Pag ang isang bata, tinuruan mo sa landas na tama niyang lakaran po, paglaki niya, ano pong sabi doon? Hindi niya lulubayan. Sabi ng Kawikaan 22:6, bakit Naalala niya Ano po yung tinuro nyo? Anak, sama-sama tayo, mananalangin tayo bago tayo matulog. Tumanim sa puso ng bata ho yun. Naaalaala niya ho yun. Anak, ano ang memory verse natin ngayon? Kakabisaduhin natin for the entire week. Tiyagain niyo po yung mga anak ninyo. Kahit isang memory verse, simulan niyo po yung mga basic po. Turo niyo sa anak niyong maliliit, I am the way, anak, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Paglaki ng bata, naalaala ho ng bata ho yan. Ituro niyo po yung John 3:16 sa mga maliliit po na mga bata, yung mga tinuturuan po doon sa loob ng conference room. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kauna-unahang Bible verse nang nung bata po ako, itinuro po sa akin ng aking magulang. Ngayon, naalaala po. Kasi isang katangian po ng bata, madali pong makaalaala ang isang bata. Pangatlo sabi po rito, yung paggalang at pagsunod sa Diyos. Anong sabi Huwag mong ipagyayabang ang iyong nalalaman. Do not be wise on your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Sabi po ng Kawikaan 3:7. Kaya nga kung mapapansin niyo po sa aklat po ng Epeso, tinuturo yan Sabi po ng Epeso 6:2-3, Ephesians chapter 6 verse 2-3, igalang mo ang iyong ama at ina. Bata pa lang pinatuturo na yan Kasi po katangian ng bata na siya po'y magalang at siya po ay masunurin sa kanyang mga magulang. Bilang pagalin tulad po niyan, ang bata po'y kinakailangan din pong magalang at masunurin din po sa Diyos na kanya pong pangunahing magulang. Ang sabi po dito, huwag mong ipagyayabang ang iyong nalalaman, igalang mo at sundin si Yahweh at lumayo ka sa lahat ng kasamaan. Kaya nga po, yung mga tinuturo po sa atin, yung paggalang. Nakakalungkot Minsan ang kabataan ngayon, daan-daanan ka na lang Pero yung mga kabataan na talagang tinuruan ng Biblia hindi ka dadaan-daanan yan, kapatid. Nagmamano po yan. Mas estudyante ko nagmamano. Sana matutunan natin yung gano'n, Kasi tinuturo natin yan, paggalang yan Magulang ka, pastor ka, teacher ka, dadaan-daanan ka lang ng kabataan ng ganyan. Wala malamang paggalang Kaya nga tinuturo ko, masaktan man kayo o ako man ikagalitan ninyo. Buti na lang pinagkalooban ako ng Diyos po ng
ng kakayanan po. Kasi otherwise, baka hindi ko masabi po ito, baka hindi na magbigay yung kapatid na yun, baka ma-offend yung magulang niya. Kaya po ako nagpapasalamat, nakakatindig po ako ngayon. Sasabihin ko talaga yung totoo sa mga kapatid po natin dahil mahal ko kayo. Hindi ko dahil gusto ko yung pasakitan. Pero isa po yung katangian, yung paggalang at saka yung pagsunod sa Diyos. Tinuturo natin sa mga maliliit na bata, Opo, pastor. Oho. Pag dumaan po, nagmamano sa pastor. Lalo na sa mga magulang. Kasi katangian po ng bata, by nature po, napakagalang. Kaya nga may commercial po dati mga kapatid, kung ano pong ginagawa ng mga nakakatanda, ang siyang sinusunod ng mga nakababata. Pag si tatay po palamura, gagayahin ni bata. Pag si tatay ho magalang, gagalang ho yung bata. Pag yung tatay ho matapat sa trabaho, magiging matapat ho yung bata. Bakit ho? Kasi natututunan ng bata ho kung paano gumalang at paano po siya sumunod sa Diyos. Important po yan. Sa isa pong namumuno, sa isa pong leader, kapatid, hindi ikaw ang pinakamataas, kapatid, may Diyos. At kahit ikaw yung pastor, may mas mataas pa sa iyo. Sa Marbal ho, may presidente kami. At yung presidente ng Marbal ho, may mas mataas pa sa kanya. Yung pong chairman ng Philippine Council of Evangelical Churches. At lahat yan, itinuturo ng ating Panginoon. Napakinggan nyo po nung Wednesday, itong si Miriam po at saka po si Aaron, mga kapatid po ni Moses. Reklamo po sila, sabi po ni Aaron at saka ni Miriam, bakit hindi kami katulad ni Moses? Bakit siya lang yung pinuno? Kami rin dapat pinuno rin. Binigyan sila ng ketong ng Diyos. Ang katungkulan nila, assistant ho, kapatid. Ang tinalagang pinuno ng Diyos si Moses. Pag namatay si Moses, pwede po dalawa sa kanila papalit. Pero hindi po pinili ng Diyos yung dalawa Si Josue po ang nilagay. Pero para maging mapagpakumbaba yung kalooban natin, nanalangin si Moses. Sabi ni Moses, Ama, wag mong iatang na mabigat na kasalanan po sa mga assistant ko ito. Kung hindi, pagalingin niyo po sila sa lahat ng ketong na kanilang tinaglay. Mga kapatid, hindi ko po ituturo sa inyo ito kung hindi po ito out of love. Kasi tinuturuan po tayo ng Diyos, maging ng mga maliliit na bata po, na gumalang sa mga magulang. Nang lahat po na mga naririto, gumalang po sa mga pinuno. Katangian po yan upang maging mababa po ang ating mga kalooban. Pag tayo natutunan natin yun, nagtitiwala po tayo, marunong tayong mag-alaala, marunong tayo ng paggalang at pagsunod, ito na ho yung gagawin ng Diyos sa ika-4. Bata ka ho, very weak. Ang gagawin po ng Diyos ngayon, ikaw po ay lalakas at patuloy na lalakas, gaya ng sinasabi po ni Pablo sa unang Korinto, dun po sa 3:2. Ano pong sabi ni Paul in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 2? Gatas lang muna binibigay ko sa inyo, baby pa bata pa Gatas lang ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi pa matigas na pagkain. Sapagkat hindi pa ninyo yun kaya. Pero, 2 years ka ng Christian, 5 years ka ng Christian, 10 years na, medyo matatag na, Medyo binata ka ng Kristiyano, hindi na po sanggol, bibigyan ka na ngayon ng pastor po, bibigyan ka na ng mga magulang mo ngayon ng mga matitigas na pagkain. Bakit? Para lumakas ka, kapatid. Sabi po ng Kawikaan 3:8, sa gayon, ikaw ay lalakas at ikaw ay magiging matatag at mawawala ang iyong pighati at gagaling ang iyong sugat. Mga kapatid, tayo po'y lumalaki. Katulad po ng isang bata, darating ang time, we will eat solid food. Nung bata kayo, natikman nyo yung gerber, mga kapatid, natikman nyo po yung gatas, nakatikim po kayo ng breast milk, nakatikim kayo ng lugaw. Pero habang lumalaki tayo, ituro mo sa bata ang landas na dapat niyang lakaran, na kapag habang siya'y lumalaki, hindi niya ito lulubayan. Gaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan, napakahalaga po nito, kapatid. Bilang pangwakas natin, ang sabi po ng Bible, dito po sa Mateo 18:3-4, sinabi ng Panginoon, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago na katulad ng mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito, sabi ng Biblia, ay siya pong titignan na pinakadakila sa kaharian
ng Diyos. Kailangan nating magtiwala, kailangan nating alalahanin po ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin. Kinakailangan po nating maging matatag, kinakailangan nating maging masunurin, kinakailangan nating maging malakas, sapagkat maliban na tayo maging katulad ng mga batang ito, hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Ama naming makapangyarihan, muli po, ikaw ang nagpapaalaala sa amin. Maliban na lamang po na kami tumulad sa isa pong paslit na bata, katotohanan pong sinasabi ninyo sa amin, hindi kami makakapasok sa inyo pong banal na kaharian. At gayon din naman po, kung hindi po kami magiging katulad ng bata na mapagpakumbaba, hindi kami tataguri ang dakila sa inyo pong banal na kaharian. As we grasp this memory verse from the Bible, trust the Lord with all thine hearts and lean not on our own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He shall direct our path. Do not rely on our strength, on our own eyes. We have to fear evil and shun the good. Sabi niyo po, Panginoon, we have to fear evil and fear the Lord, Panginoong Ama. At gayon din po ang sabi ninyo, so that our body will be very strong and our bones will be truly nourished. Panginoon, sa umaga po na ito, nagpapasalamat po kami dahil napakabuti po ng inyo pong mga salita sa amin. Binibigyan niyo po kami ng panibagong pag-asa, binibigyan niyo po kami ng panibago pong kalakasan, at sa pamagitan po nito, Panginoong Ama, dama namin po ang pagbabagong gagawin niyo po sa aming pong mga puso. Kung katulad po ni Moses, pinakamababa ang kalooban sa lahat ng inyo pong nilikha, gayon din naman po ang isang bata, ehemplo po ng pagpapakababa upang kami po ay pumasok sa iyo pong banal na kaharian. At sa umagang ito, Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng mga kapatid pong nakapakinig po online, lalong-lalo na mga kapatid naming naririto po, Panginoon, sa aming pong bahay pananambahan. Palakasin niyo po kami, Panginoong Ama, at patuloy na kami magtiwala, patuloy na alalahanin ka namin, patuloy, Panginoong Diyos, na ang paggalang po at pagsunod namin, lalo na pong tataglayin namin kalakasan sa pamagitan po ng inyo pong mga salita. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang po pinakamataas na papurit pagdakila, sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito ang Sige po, tinatawagan po ang mga element bearer para sa ating Lord's Supper. kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo makiisa. Yan ang katawan pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil.
Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigin. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Po ng dugo si Kristo, lalong-lalo na sa lahat ng kanyang mga hinirang. Sabi nga ng Biblia, kung hindi po tumigis ang dugo ng ating Panginoon Kristo, ay hindi po tayo mapapatawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Mula po sa Biblia, inaatasan po tayo lahat ng kanyang mga niligtas at hinirang po na magpakumbaba, patuloy na aminin ang lahat ng ating kasalanan upang tayo po ay maging karapat-dapat sa pagkain ng mga tinapay po na ito at sa pag-inom po mula sa mga saro. Sumandali po tayong yumukot manalangin at atin pong ipasaliksik sa banal na Espiritu po ang lahat ng ating nagawang mga pagkakamali. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po nating hawakan ng tinapay. Sabi po ng unang Korinto, doon po sa 11:23 hanggang 25, For I received from the Lord that which I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Purihin po ang Diyos, sabay-sabay po nating kainin ng tinapay. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating dakilang Ama. Ngayon po, sama-sama po nating hawakan ang lahat ng mga baso at ang mga saro. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no forgiveness or remission of all our sins. Purihin ka, Panginoong Diyos. In the same way, after supper, He took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sabay-sabay po nating inumin. Purihin ka, dakil at mapagpalang Ama. Ang lahat ng kapurihan, pagpapala at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang po sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Papuri po sa Diyos sa kaitaasan. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito, kami ay bibigyan mo na naman ng karapatan, ng kaparaanan na kami, Panginoon, ay magkaloob sa inyo. Sabi mo nga po sa 2 Corinthians 9, datapwat sinasabi ko sa inyo, ang nagbibigay ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang nagbibigay ng marami ay mag-aani ng marami. Magbigay kayo ng ayon sa inyong mga puso, hindi napipilitan, magkuskusang nagkakaloob na may pag-ibig, dahil iniibig ng Diyos ang nagkakaloob na may katapatan at pag-ibig. Kaya ng Diyos na ibuhos ang pagpapala sa atin, sa lahat ng ating mga pangangailangan, upang may magamit tayo sa pagkawanggawa.
Tunay nga po na sinabi mo din, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap po, God. Maraming salamat sa mga paalalang ito, Panginoon. Dalangin namin, O God, na ang bawat isa ay magkaloob ng ayon sa kanilang pasya, may pag-ibig at may katapatan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dahil kung wala kayo, Lord, sa aming buhay, wala po kami magagawa. Kayo ang may-ari ng lahat ng kung ano ang mayroon kami, O God. Maaaring kami ay may mga kakulangan, maaaring kami ay may kahirapan, subalit hindi ito hadlang, Panginoon. Dahil pinakita mo din sa inyong mga salita, ang katapatan ng isang balo na ang natitira sa kanyang kayamanan ay kanyang pinagkaloob, kaya siya, Panginoon, ay pinagpala mo, O God. Maraming salamat sa lahat ng may mga trabaho. Dalangin namin promotion upon promotion sa kanilang trabaho. Patuloy na maging daloyan na yung pagpapala sa inyong ubasan, O God. Sa lahat po na may mga negosyo, patuloy na pagpalain mo po ito, Panginoon, upang magamit ang mga negosyong ito sa inyong kaluwalhatian, Lord. Maraming salamat din po sa wala pang mga kakayahan ng hindi pa panahon para sila ay magkaloob, O God. Dalangin namin na pagpalain mo din po sila ay pagkaloob ang desire ng kanilang puso, Lord, na someday masumpungan nila ang mga trabaho na kanilang minimiti, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga kaloob na ito, na magamit po ito sa ikalalago ng iyong ubusan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Tama ang pagpapakala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Alleluia. Purihin ka. Alleluia. Itaas ang ngalan niya. Alleluia. Sambahin ka. O Panginoon, mahal kita. Ayan, ako na po tayo sa ating mga pagbati. Happy birthday ngayong araw po, Sister Jean Palomar. February 6 po, Sister Arlene Jimenez and Brother Daniel Melendez. February 8, happy birthday, Brother Chris Ambrosio. Sige po, wala po bang wedding anniversary? Kung wala po, yung mga hindi natawag po na wala sa listahan, pwede rin po kayong tumayo at para may panalangin namin kayo. Sige po, ipanalangin po natin ang lahat na nagdaraos ng kaarawan. Kung nandito po kayo, pumunta po kayo sa harapan. Lay hands po natin ang mga may birthday ngayong week. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatiran namin ang nagdaraos ng kaarawan ngayong linggo, O God. Sister Jean, Sister Arlene, maging ang aking anak, si Brother Daniel, O God. We pray, Panginoon, na patuloy na ang gabay at patnubay mo, ipagkaloob mo sa kanila, karunungan at katalinuhan, katagumpayan sa lahat ng kanilang ginagawa, at patuloy na bigyan mo po sila ng kalakasan sa araw-araw. Marami pang taon ang ipagkaloob mo sa kanila,
ng punong-puno ng kapagpapala, kalakasan, kagalakan na nagmumula sa inyo, O God. Dalangin namin na patuloy mo silang magamit sa inyong ubasan, maging mabuting halimbawa sa kanilang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, Panginoon, magamit mo sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga kaibigan, Lord. Pagpalain mo po ang mga kapatid na ito, ibuhos sa kanila ang pagpapala, bakod ng pag-iingat sa araw-araw, O God. Ito po ang aming dalangin na may pupurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Ang presider po natin next week, Sister Elisa Palomar. Ang tithes and offering, Brother Raymond Bautista, at ang flower bringer po, Brother Eli Duave and family. Ayan po ang sige, dito muna po tayo. Every Wednesday po, Bible study po, 7 o'clock po sa Facebook page natin. Pwede po kayong mag-login doon. At ang prayer meeting po natin, every morning po, 5 to 6 a.m. At sa hapon naman, sa gabi, Saturday, Monday, Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. po. Ang next week po, magkakaroon tayo, February 16 po pala, Couples Night, si Pastor Megs na po ang mag-a-announce nito. Ayan, purihin po ang Panginoon, ang lahat po ng mga mag-asawa sa ating Peace of Harvest Christian Ministry ay inimbitahan po para po sa ating Couples Night. Yan po ay gaganapin sa High Rise Grill po, alas 5 po ng hapon yan. Ayan po, along Marcos Highway po yan, sa Semicon Building. Marcos Highway de La Paz, Pasig City. Halos bago ho dumating ng Ayala, Feliz. Ayan, ano po yan alam niyo po, pag pumunta po kayo sa High Rise Grill, it is a buffet restaurant. 699 po per head. Pero purihin ang Panginoon sa ating Couples Night, this coming February 16, ang bawat isa lang po dito ay 400 pesos po per head. Kaya ang mga mag-asawa po dito, i-grab na po natin tong opportunity na to na ito na yung gamin nating Valentine's date. Sa mga kalalakihan, i-date natin ang ating mga misis. February 16 po, February 9 ang last day ng ating registration. So mamaya po, pagkatapos po natin ng ating Sunday service, lapit lamang po tayo sa ating mga kabataan para po dun sa mga magpapatala. Hindi po natin ito nililimitahan sa mag-asawa lang po, no? Maging po sa mga kapatiran ho natin na biyudo't biyuda, iniimbitahan po namin kayo. Meron po tayong guest speaker po para po sa araw na ito. Ulitin ko po, February 16 po iyan, Couples Night, 400 pesos po per head. So kung mag-asawa ho kayo, that is only 800 pesos. Tapos po, ang last day of registration po natin ay February 9. So maaari lamang pong magpatala na lang po tayo sa ating mga kabataan pagkatapos po ng ating Sunday service. Ngayon naman po sa ating pangwakas, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para po sa ating closing prayer and benediction. Nag-confirm na po si Pastor Jerry Ballesteros po, ang presidente po ng Marbal sa akin. At ang kanyang wife po, si Attorney Vicky Ballesteros po. Kaya attend po tayo dahil ang na-invite po natin mismo, ang senior pastor po ng Bridge Community Church at ang Pangulo po ng Marbal. Tayo po lahat ay tumayo, tanggapin natin ang pagpapala at ang patnubay, gabay ng ating Panginoong Diyos. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy nagpapasalamat kami natapos po ang inyo pong banal na gawain. Kami po, Panginoong Ama, ay nagpapasailalim po sa inyong kapangyarihan. Kung saan man po kami pupunta ngayon, ang iba po ay papasyal. Ang iba po, Panginoong Diyos, ay tutungo sa kanilang tahanan. Ang iba naman po, Panginoong Ama, ay patuloy na maglilingkod pa sa inyo sa ibang kaparaanan. Inihiling ko po, Panginoong Ama, na ang kapangyarihan po ng Amang nasa langit, ang pag-ibig ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan po at karunungan ng Santo at Banal ng Espiritu, ang taglayin po ng bawat isa. At gaya po ng panalangin ni Moses, Panginoon, sa aklat po ng bilang, doon po sa 6:24 hanggang 26, iniiwan ko po ang lahat ng prayer na ito sa lahat ng aming po mga kapatid
Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kabagan nawa kami at patnubayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng aming kiniklaim dun po sa Aklat ng Awit 23:6 at panalangin po ni Haring David sa mga Israelita, binibitawan ko po ang lahat ng mga prayers na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po tayo magbigay ng papurit pasalamat sa ating Diyos. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Amen. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo mag-iwalay, tayo po'y magbatian at magkamayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Dakila siya. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon.